pray, Lord, we acknowledge your presence in our midst this morning, O God. Lord, you are the very important person in this place, Panginoon. Lord, you are worthy, O God, to be worshipped. You are worthy to be praised, Panginoon. Lord, that lift up, Lord God, your name in this place, Lord God. I pray, Lord God, that you fill us with your awesome presence, Lord God. Lord, fill us with your joy, O God, with love, Panginoon, Lord God, with faith, O Jesus, and also, Lord God, with courage, Lord God. Lord God, Lord, because only you, Panginoon, Lord God, can really, Lord God, fill, Lord God, and satisfy us, O Jesus, Lord God. Right now, Panginoon, I pray, Lord God, for the blessing, Lord God, to be upon, Lord God,
to astound it. Love is the ocean, you can drown me. The sweet embrace of love that takes the sea. I'm under grace, place to be. Means I'll never need an umbrella. I'm cooling the cold in the hot weather, whether on it forever. Understand I'm a man in the hands of great. Then it's time to play day and I like running alone. Sit outside with clutch, but I'm like, what's the dream of? What's the hope in? What's the die for? I need to know and this is living. Then I love you, it's like if I'm a living, I'm a living death. So what's the dream of? What's the hope in? What's the die for? I need to know and this is living. Then I love you, it's like if I'm a living, I'm a living death. Yeah. We thank you for your presence. We thank you for the joy, the comfort, the fulfillment we experienced this morning by you. Lord God, as we continue to worship you, Panginoon, help us to remember your love, your faithfulness upon us, Panginoon. Lord, as we continue to lift our hearts to you, Lord, open our hearts and minds. Jesus. Come on, church. Let's continue to worship the Lord. Glad you know my heart and everything about me, even when I stray
words, Panginoon. Jesus, Lord, we thank you for everything, oh God. Lord, today, we want to commit our lives to you. Lord, we will put our faith in you, Panginoon. We will surrender everything to you, Panginoon. Lord, you are truly powerful, oh God. Yes, Jesus, thank you for everything, Panginoon. Only you, Panginoon, can fulfill our deepest desires. Oh God, Jesus, open our hearts and minds. Touch our hearts, God. Lord, we thank you for everything, Panginoon. Oh God, we want church, pasalamatan natin ang ating Panginoon sa oras na ito. Oh God, Lord. God, Lord. And now, Lord, Jesus, give us wisdom to receive and faithfully apply your word this morning, Panginoon. Lord, hindi lang namin ito papakinggan, kundi itatanim din po namin ito sa aming mga puso. Oh God, Lord, we thank you for everything this morning. We just want to honor you in this place, oh God. We just want to seek your name in this place, Panginoon. In Jesus' name, Amen! Ayan, bago po tayo umupo sa ating mga upuan, maaari ba nating kamayan muna ang isa't isa? Come on, lumibot po tayo at kamayan po natin ang isa't isa. Ay, and yan, meron po tayo first timers in the house. Welcome, Joyce Rivera and Angeline C. Welcome to Destiny Gold. Kapalaki po tayo sa kalaban po natin sila kabayan. Thank you, everyone. And now let's ready our hearts to receive the word of God. Let's welcome our preacher today, Pastor Chris Bray. Pwede? Ay. Okay, ayan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pwede ba? Malakas na palakpak sa Lord. Lakasan niyo pa po. Ayan. Okay, so I wanna request those people na meron pong bakanting upuan sa kanilang harapan na please move forward. Pwede ba yun? Tara, let's move forward para po yung mga nakating po ay nandiyan po sila sa likod. Okay, so welcome po natin ang ating first timer. Si Dr. Joris Rivera. Yan, kasi po kapapasa po niya ng medical, ano yun? Physician, no? Licensure for physician. Licensure examination for physician. Ang batang-batang doktor, ilang taon ka na, Joris? 27! Palakpakan po natin ang Lord sa buhay mo ni Joris. Amen. Okay, welcome niyo po siya. Si Joris po ay student po sa Alaminos. Ayan, kaya kasama din po niya si Ate Rick na dati po din pong student sa Alaminos. Ayan. So, welcome niyo po kapag malapit po kayo sa kanya, welcome niyo po para bumalik po ulit. Okay. Ayan, so welcome Joris, and I'm so happy that you're here. Minsan nababanggit kita, no, na isa sa mga nawin ko sa church nung nandun ako sa Alaminos. And nagpatuloy po siya sa Lord, at ngayon nga nandito siya ngayon. Ayan. Amen. Okay. So, bakit po ba? Ayan, pwede na ngayon, no? Matagal na po hindi po ito na-i-introduce sa church ulit. At ngayon ay sasabihin ko po ulit sa inyo, bakit po tayo tinawag na destiny? Kasi po, naniniwala po tayo sa salitang yun. Tama ba? Sabi po ng Jeremiah 29:11, memorize nyo pa ba? Tagal po natin hindi ito na-recite, no? Sige, recite po natin without flashing it on the screen. Kung kabisado pa po natin. 1, 2, 3, go! For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future.
Ayan po, at naantala po ito kasi gusto po namin na kapag share po namin ito sa inyo, talagang nasa biblical context po siya. So ito po, nung dineclare po ito ng Lord, actually po nasa oppression po ang mga Israelites. Sila po ay nasakop ng mga Babylonians. At yung iba po sa kanila ay nabihag po talaga sa Babylon. And dineclare po ito kay Prophet Jeremiah na sa kabila ng kanilang pinagdadaanan, dalamhati, bigati, sa kabila ng oppression na pinagdadaanan po nila, na-receive po nila ang pangakong ito. And in the same way, yun din po yung pangahawakan natin bilang destiny. Tama ba? Sa kabila ng pinagdadaanan mo ngayon, anuman ang situation mo ngayon, the Lord has a great plan upon your life. Amen. Amen. I-claim po natin ito araw-araw na may plano po ang Lord sa buhay po natin. And bago po ako magpatuloy, may I call on our kids po para ipag-pray po natin sila. Pwede po ba kayo dito sa harapan? Lahat po ng kids 12 years old pababa. Ayan, tinatawagan ko po sila na pumunta po dito sa harap. And you know, ito po ito yung future ng Destiny Church kasi po sila na po yung susunod later on na magiging servant ng God. Come on. Sa lahat ng mga kids na nasa kids room, let's go here in front. Ayan, dito tayo sa harap. Pag-pray po natin sila. Stretch po natin yung hands po natin sa kanila. And let's declare a prayer of blessing upon their lives. Ayan. Mayroon pa bang kids dyan? Wala na? Okay, let's pray. Father God, we thank you for the lives, Lord God, of these kids, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. We know, God, that you will protect them, Lord God, from head to foot, that there will be no harm, Lord God, na mangyayari po sa kanila, Lord God. And as they grow, Panginoon, they will grow according to your word, Panginoon, at sila po, Panginoon, ay ipupursu ka sa kanilang buhay, Panginoon. Lalaki po silang may takot sa iyo. Lalaki po silang nakikilala ka, Panginoon. We pray, Panginoon, that you preserve them. Preserve their purity, Lord God, until the day of their wedding, Panginoon. Lord, maraming salamat po. And we declare, Lord God, a brighter future ahead of them, O God. Maraming salamat po, Panginoon. This is our prayer, God, in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang ating mga kids. So pwede na po kayo mag-proceed sa kids room for your Sunday church. Okay. So ituloy po natin yung topic po natin. No? Our topic is on building on Jesus. And nung unang months po ng taon na ito, pinag-usapan po natin that Jesus is our foundation. Tama po ba? Kung meron man pundasyon ang bawat isa sa atin, dapat si Lord yon. Kasi siya lang po yung permanent na foundation. Actually, lahat ng mga securities na meron tayo, like for example, yung properties natin, yung pinag-aralan natin, actually lahat yun, mawawala sa mundo at walang kabuluhan sa harapan ng Lord. So, ang pinakamagandang foundation po ay si Jesus. And this time in our series is still building on Jesus. Pinag-uusapan naman po natin yung building blocks. The 12 building blocks. So, tapos na po tayo sa pundasyon. 12 building blocks na po tayo. Nauna na pong diniscuss sa atin about faith. And this time is about courage. So, pang third week na po ito na pinag-uusapan po natin ang pagiging matapang. Sino po dito matapang na? Tumapang ka na ba? Sa kabila ng mga sitwasyon na meron ka ngayon, matapang ka na ba? Magtatapat ka na ba? Wow, grabe no, pati pagtatapat, no, dapat maging matapang. Correct. Baka hanggang ngayon, nandyan pa rin sa loob-loob mo, na-crush mo yung isa dito, na pwede na rin, pero hindi ka matapang. So, may ganun, no? Okay, so, mas maganda na maging matapang po tayo to speak. Hello, are you there? And with that, no, itutuloy-tuloy po natin. Paano po ba maging matapang? And in this series, it is entitled, Courageous Obedience. Part 3, Courageous Obedience. Sabi po ng 2 Timothy, For God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. Yan po yung pinag-aralan po natin last week. Shinare po ni Ate Doreen that courage is inside. Dapat nanggagaling ito sa kaibuturan ng puso natin. Dapat it's inside us.
Pero, ang totoong inner strength ay nagmumula sa Lord. The real inner strength comes from the Lord. Kasi kahit na sobrang lakas po natin, kahit na sobrang maabilidad po tayo, minsan walang nagagawa yun eh. Tama? Minsan walang nagagawa yun eh. Yung faith lang talaga natin sa Lord. Yung relationship natin sa Lord. Yun talaga yung source ng kalakasan po natin. So before we proceed, pwede po ba tayong mag-pray? Let's pray. Father, we thank you for your word today. Dalangin po namin, Panginoon, na makuha po namin ang pinakapuso ng mensahe mo po sa amin, Panginoon. God, open our hearts. Lord, di bali ng hindi po namin matutunan yung buong preaching, oh God, but God, we pray that we will be able, Lord God, to grasp your word today, and we will be able to understand and apply it, Lord God, to our present situation, to our present condition, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Ayan. So, ano nga ba ang katapangan? What is courage? Number one definition, courage is a strength in the face of pain or grief. Sa Tagalog po, ang tapang ay kalakasan na harapin ang sakit, pain, o dalamhati. Now, maniwala po kayo sa maniwala at alam ko po na makaka-relate po kayo. Lahat po tayo, dadaan po tayo sa pain. Sino dito hindi pa dumaan ng pain? Lahat po tayo dadaan po sa pagdadalamhati. Kaya nga po, napaka-importante ng katapangan. Kasi walang exempted. Amen. Nung kabataan ako, yung pinaka-painful na karanasan ko ay hindi na ganon kasakit kapag nangyari ngayon sa edad ko. Nagigets nyo po? Habang tumatanda po tayo, mas lalong lumalaki. Yung mga situations, yung mga bagay na kinakaharap po natin. At inevitable po talaga ang pain at grief. Ako nga po, no, nung napunta nga sa ICU yung tatay ko. Tapos nung na-ICU siya, nakakalakad pa siya. Pero ngayon, hindi na nakakalakad half of his body. Hindi na niya may galaw. So, grabe yung pain. Grabe yung grief na dinadanas ko ngayon. Hello. At alam po natin yan. Pabago-bago, palaki ng palaki as we grow. Kaya mahalaga po na malaman po natin paano ba maging matapang. And that's one definition. Matapang ka daw kapag kaya mong harapin yung mga painful experiences mo, yung mga pagdadalamhati mo. Pinakamatindi sigurong pagdadalamhati na pwedeng mangyari sa isang tao ay yung mawalan siya ng mahal niya sa buhay. Pwedeng broken-hearted ka, minahal mo ng todo-todo, tapos nawala din lang sa buhay mo. Or literal, death, kamatayan. Tama ba? And at lahat yun, part ng buhay po natin. So we need to know how to become courageous. Number two, courage is the ability to do something difficult even when there's risk. Ganun daw pong pagiging matapang. You will do something even when there is risk. Are you there? Paano ba to? Dapat example sa mga SODs, no? Babagsak ka ng exam na ang katumbas nun, pag binagsak mo yung exam na yun, hindi ka gagraduate. Tapos, nakita mo yung mga classmates mo, talagang todo plano kung paano makakakopya. At lahat sila meron ng plano. Planado, planchado, may cheating arrangement. Are you there? Anong risk doon? Pag hindi ka nag-cheat, pwedeng bagsak mo. Pero matapang ka eh. So, hindi mo ginawa. Yun yung pagiging matapang. Even when there's risk. Halimbawa, yung panliligaw. May risk ba pag nanligaw? Joris? Yes. Pwede kang pwede kang busted din. Okay, ako, na-try ko pong mabusted. Kasi ang alam ko po sa courtship, nabasa ko po sa book,
courtship is the stage where you should know if the girl or the boy is for you. So kailangan lang po natin ibahin yung mindset po natin. Kapag sa courtship, nalaman yung dalawa na hindi kayo para sa isa't isa, it's a successful courtship. Amen? Kaya huwag kang matakot. Pag nabasted ka, ibig sabihin nun, I thank you, Lord. Kasi hindi siya yung para sa akin. Successful pa rin yung courtship. Ang mahalaga dun, matapang ka. Take the risk. Amen. Pero si Joris may girlfriend na. Sorry po. Bida siya ngayon. No? May girlfriend na si Joris. No, may girlfriend na siya. Yung katabi niya wala. So may ganun, no? Okay, may risk. What else? Yung tapang na iwasan mo na siya. Ay, grabe, no? Tapang na iwasan mo na siya. Daming beses ka nang nasaktan. Tapos andyan ka pa rin. Hindi ko po kaya, mahal ko po siya. You know that it's a wrong relationship, even in the eyes of God. You know it's a wrong relationship, but you still want to continue that kind of relationship. Have courage! Takot siya. Uy, magaling kumanta yan. Okay. Have courage! It's a wrong relationship. Say no. Are you there? Sa work naman yun, yung tapang na gawin mo yung tama. Pag lahat na sila ginagawa na yung mali, meron ka pa rin bang tapang na gawin mo yung tama? And that's the definition of courage. Courage to do. The ability to do something difficult. Difficult even when there's risk. Amen. Maganda nga yun eh. Kapag tinapangan mo, halimbawa sa family nyo, lahat nabubuntis ng maaga. Diba? Itinapangan mo, may naligaw sa'yo talagang estudyante ka pa, sobrang gwapo. At type mo din. Pero tinapangan mo, gusto mong makagraduate. Amen? Dahil matapang ka, tinanggihan mo yun, natapos ka ng pag-aaral. Tapos yung pala, yung bibigay sa'yo ng Lord ay yung the best. Pinalampas mo yun, pero the best, yung binigay ng Panginoon sa'yo. Are you there? No, way back no, nung binasted po ako, kilala nyo yung nambasted sa akin, pero hindi ko nasasabihin. Nasa kabilang church. Sabi ka, nasa kabilang church na rin, literally, ano. Okay. Binasted po niya ako. Doon ko naman nakilala ang asawa ko. At hindi naman po ako nagsisisi ngayon. Amen. The great plan of God. O, yun na. Kalalakihan, mga kalalakihan ang kinakausap ko. Pag naligaw, maligaw lang. No. Tapangan mong maligaw. Kasi, pag nalaman mong hindi kayo para sa isa't isa, successful courtship pa din yun. Amen. Number 3, courage is the inner strength to act in the face of fear. Hindi po mawawala ang takot sa puso. Correct. In fact, everywhere, may takot. At lahat po tayo tinatablan ng takot, tama ba? Pero ang pagiging matapang daw ay yung handa kang harapin yung mga takot na yun. Correct? At paano mo haharapin yung mga takot na yun? Simple lang po, pag alam mo na nasa iyo ang Lord at yung ginagawa mo, alam mo, kalooban ng Lord, mawawala po yung takot. Bakit po natatakot ang maraming tao? Bakit takot na takot sila? Kapag alam nila na wala si Lord sa buhay nila. Amen. Kaya yun po yung wag po nating gagawin sa buhay po natin. Yung mawala po ang Lord. Correct. So I'm gonna share with you, paano ba yan, kuya, yung pagiging courageous obedience na tinatawag? Paano ba maging matapang sa pag-obey? Okay. So our biblical foundation can be found in the story of Joshua. At very, very familiar po itong verses na babasahin po natin mamaya. Kasi talagang sobrang familiar na to sa inyo.
Baka nga yung iba sa inyo, memorize na tong mga verses na to. Tama ba? Pero clear po natin yung background kung bakit po natin to i-share ngayon. Si Joshua nung time na to, siya na po ang sasalo ng trabaho po ni Moses. Moses was a great leader of Israel. Dinivide niya yung Red Sea. Pinalaya niya ang mga Israelites sa pagkaalipin sa Egypt. Ilan po sila? 2 million. Nag-research po ako. Ang population po ng Pangasinan ay 3 million. Okay, 2 million po yung mga Israelites during those times. Ang Malasiki po ay 150,000 population. So, 6 na Malasiki. Are you there? Etong si Joshua, nung time ni Moses, siya po ang alalay ni Moses. Assistant. Siya po yung sunod lang kay Moses. Siya yung laging inuutusan. Tapos hindi yan kikilos hanggat walang instruction si Moses. Tapos biglang, siya na. Siya na ang leader ng Israelites. And he will lead 2 million people. From pagiging kanang kamay, from pagiging servant ni Moses, nung namatay si Moses, kinuha siya ng Lord. Diba, sabi po ng Bible, hindi po nakapasok si Moses sa Promised Land. So, ang magli-lead po sa mga Israelites nung time na yun, they are 2 million, si Joshua papunta sa Promised Land. And would you think, hindi po ito yung enjoyable na na expedition. Expedition, no? Parang Magellan. Military conquest po ito. Kapag pupunta po sila ng Promised Land, alam po ni Joshua na papasok po sila sa war. Makikipagpatayan po sila. Are you there? Para maintindihan po natin yung context ng verse na ito. Buti na lang po, kinausap siya ng Lord. At ito po yung pangako at command na na-receive po ni Joshua bago po niya i-lead ang mga Israelites sa Promised Land. Okay, basahin po natin. Sabi po niya, Joshua 1:7-9. Pwedeng basahin po natin lahat. Basahin natin ng malakas. Okay? 1, 2, 3, go! Study this book of instruction continually. This is my command. Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. Are you there? Nakita niyo po? Nung narinig po niya ito, Joshua has been strengthened. And at the same time, he has full of faith to what the Lord had told him. Kaya 3 beses na sinabi sa kanya na be strong and very courageous. Kasi nga, 2 million people ang ililid po niya. At hindi lamang po siya basta-basta conquest, but it's a military conquest. Amen. Hi, Jacob. Ganyan din po si Rafa dati. Okay. Ayan. Hi. Okay lang po. Okay. Pero mabigat yan, honey. Okay? It's okay. Okay, ayan. Palakpakan po natin si Jacob. Okay. Ayan. Sabi niya, and the Lord be with you wherever you go. So si Jacob po lumibot po dito. Wherever he goes, the Lord is with him. Ayan. Tama ba? Amen. Okay. So, balik po na tayo, no? Ang nag-strengthen po
kay Joshua ay ang salita ng Diyos. Tandaan po natin yan. Yung pangako, yung command na binigay ng Lord sa Kanya. At ganun din po tayo sa buhay po natin. Di ko po alam kung ano pong situation meron po tayo, but I pray and declare na matuto po tayo sa buhay po ni Joshua. Sino kaya dito gusto niya yung situation ni Joshua? Malaki ba yung sitwasyon ni Joshua? Malaking challenge ba? Yes, di ba? Akalain mo, itong Kalasyaw, 100,000 people lang ang population dito. So 20 times Kalasyaw. Yung tao na ililid po ni Joshua. Are you there? Same no, nakarelate nga kami somehow eh. Ako nakarelate ako somehow. Di ba? Moses is dead. Tapos siya yung humalili. Parang ako naman, ganun din ako. Parang, pag di lang sila makakapunta ng Kalasyaw, doon lang ako magpipreach, yung ganun. Pero ngayon, iba na eh. At ang nag-strengthen lang din talaga sa amin ay ang word ng Panginoon. Correct po. So number 1, how to walk in courageous obedience. Ako, sa totoo lang, gusto ko pong makabalik doon sa puso na yun. Yung marunong mag-obey sa Lord. Correct? Lahat po tayo dumaan sa ganun eh. Yung pag narinig natin ng God, nabasa natin sa word niya, kay Lord, i-apply ko to, gagawin ko to. Yung kapag binasa mo yung salita ng Diyos, umiiyak ka. Kasi hindi mo nagagawa yun. Tapos magde-decide ka to do it. Ganun po yung courageous obedience na tinatawag. Number 1 point po is, embrace the call with the strength and courage. Are you there? Every one of us. Sabi nga sa Bible, no? Bible na to. Many are called. Correct. Pero sa totoo lang, all are called. I believe that. Meron po tayo lahat calling. May pinapagawa ang Lord sa atin na tayo lang po makakagawa. And it's our calling. And number 1, para daw ma-develop natin ang courageous obedience, we have to embrace the call and strength and courage. With the strength and courage. Merong verse sa Bible, sa Ecclesiastes, di ba? Parang ini-encourage tayo na mag-serve sa Lord habang tayo kabataan. Correct? Nabasa nyo na rin ba yun? Mga Ngaral 13? But when I read that verse, hindi ko na po nailagay, ang naintindihan ko po ay, every season ng buhay ng tao, tinatawag po tayo ng Lord to serve Him. Di lang po sa panahon ng kabataan. Kaya nga doon sabi niya, bago daw magdilim yung paningin natin. Ibig sabihin, ang tanda mo na, halos hindi ka na makakilos. Bago daw dumating sa ganon, mag-serve ka na. That's why I know in my heart na every season ng buhay natin, as long as we can serve, kahit 60 years old ka na, 70 years old ka na, kapag malakas ka pa rin, the Lord is calling you to serve Him. May kausap po ba ako? Kaya pala ganun ka-powerful yung verse na yun. That we have to serve God while we are living, while we are breathing. And when we serve the Lord, hindi po sayang yung days ng buhay po natin. Amen. At marami po tayong pwedeng gawin. Embrace the call with the strength and courage. Sabi po ng Joshua 1:6, be strong and courageous, for you are the one. Siya daw ang pinili. Ikaw ang pinili who will lead these people to possess all the land I swore to their ancestors I would give them. Pag tinawag ka ng Lord, embrace it. Huwag mong talikuran, harapin mo. Pwedeng ma-delay. May delay minsan, di ba? Like Moses, na-delay. Correct? May calling na siya sa buhay niya, pero dahil hindi pa na-mold yung character niya, na-delay siya eh. Pero ginawa pa rin po niya yung purpose na binigay, yung calling na binigay ng Lord sa buhay niya. Amen. Pag tinawag ka ni Lord, ibig sabihin, ikaw ay pinili niya. Courage starts
with knowing you're called, not because you're ready. Hello. Marami po dito, saka na lang pag ready na ako. Pero ang pagiging matapang daw po nagsisimula when we are called, not when we are ready. So meaning to say, maraming beses sa buhay po natin, pag tinatawag po tayo ng Lord, di po tayo handa. Kaya pumapasok po ang katapangan. Di papasok ang katapangan pag handa ka. Handa ka eh. Amen. Pinili ka. Sabi mo sa katabi mo, pinili ka. Tinawag ka. Pwedeng pwede nating gawing sa application ng buhay natin. Pinili kayo. Tinawag kayo para isalbang yung pamilya sa kahirapan. Are you there? What else? Pinili ka para mag-share ng gospel sa family mo. Baka ikaw ang firstborn sa pamilya mo. Pag sinabi nating firstborn, kauna-unahan ka sa pamilya mo na na-born again. At pinili ka ng Lord para dalhin mo yung buong family mo. Amen. Baka ikaw lang makakagawa nun. Ngayon, kung tatalikuran mo yung pagkatawag na yan, pwedeng yung kapatid mo. Later on, makakakilala sa Lord, pero sayang yung pagtawag ng Lord sa atin. Tama ba? Or kaya, binubulungan ka na ng Lord ngayon na mag-start ng life group. Pagpasukan na. Or sa workplace natin. Ngayon, Lord, wag muna. O didalhin mo sa church. Sa church may life group. Tama ba? Hindi po aksidente na nakaupo ka ngayon at nakikinig ka sa mensahe ng Lord today na maging matapang. Because the Lord is calling you. You are chosen by God. You are chosen. Ephesians 2:10, sabi po niya dito, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do good things He planned for us long ago. Long ago, may plano na ang Lord sa atin na good things. And we are called to do those good things. Amen. Wala nang nag-amen. We are called. Siguro ako, ang pinaka naging challenge ko, pero alam nyo na yun eh. Parang ayoko nang i-share. Yung sobrang hirap talaga ng buhay namin. Actually, nung nag-high school po ako, hindi ako makabili ng sapatos. Yung ganun kahirap. Hindi makabili ng sapatos. Nag-college ako. Kabisado nyo yung ano na yung story ko? 7 pesos. Kalimutan ko na eh. Nakakalimutan din eh. Okay, yung 7 pesos na lang yung pera ko na magiging budget ko yun for a week sa school. Pero hindi dumating sa ganun eh. Yung pakonti-konti talaga. May mga weeks na kukuha ko ng manok na native, ibebenta ko sa bayan para may budget ako sa school, sa PSU Bayambang kasi nagbo-board ako. May weeks na magsasaluyot ako at kangkong. Okay, saluyot kangkong, baka may nakaka-relate dyan. No? Ganon din yung buhay mo dati. Sasaluyot at kangkong, ibebenta ko ulit yan sa bayan. Hindi siya yung benta na ako magbebenta. Bebenta ko siya sa nagbebenta ng gulay. Okay, so yung presyo niya, piso. Piso bawat tali. Okay, so para lang po meron po akong budget sa school. Dumating sa point na walang kangkong, walang saluyot, walang native na manok, naubos na. So ayan na. Nagtiis ako na 100 pesos, 50 pesos, until this time, 7 pesos na lang. At accumulative yung hirap. Accumulative talaga. Parang doon sa point na yun na 7 pesos na lang yung pera na pinangahawakan ko. Sabi ko, Lord, ayoko nang mag-aral. gusto ko nang magtrabaho. Buti na lang,
Niyak ko sa Lord yon. Ni-encourage niya ako. Sige anak, pumasok ka kahit 7 pesos lang yung pera mo. Amazing din ulit yun kasi ang pamasahe na sa tricycle nun, 10 pesos. Tricycle pa lang. So, in short, sumakay po ako ng tricycle. Binigay ko po yung 7 pesos sa driver, di po siya naningil. Di, sa'yo na yan, ding. Uy, may 7 pesos pa ako. Pagdating ko sa bus, akala ko yung 7 pesos, ibibigay din sa akin ng conductor ng bus. Pero hindi kinuha niya. Sabi ko, 7 pesos na lang ang pera ko. Kinuha niya. So in short, nasa PSU po ako ng walang pera. 3 days po akong hindi kumain nung time na yon. Dahil ma-pride din po ako, hindi po ako nagsabi sa mga boardmates ko na wala akong makain. Dahil sa hiya. So, nagkaklase ako na manduling-duling akla. Are you there? May kausap ba ako dito? So, buti na lang tinapangan ko pa. 3 days yun. Pagdating ng 4th day, hindi naman po sinasadya ng parents ko na wala silang pera. Pumunta po dun si mama. Binigyan po ako ng budget. Are you there? Kailangan talaga ng tapang. Dahil hindi sa lahat ng sitwasyon, yung mangyayari sa buhay natin, gusto natin. Pero tatapangan natin. Tama ba? May kausap po ba ako? Amen. Number 2, commit fully to God's instructions. Commit fully to God's instructions. Pag sinabi mong fully, complete, hindi po siya partial obedience. Partial obedience is disobedience. Ito lang yung susundin mo, yung isa hindi. So we have to commit fully to God's instructions. Amen. Sabi po ng Joshua 1:7, be strong and very courageous. Be careful to obey all the instructions Moses gave you. Be careful. At ito ang matindi, all. All. Kailangan magrema yung word na all. Lahat daw po ng instructions na binigay ng God. Hindi po natin pipiliin. Kung komportable lang sumunod sa Lord, doon lang po tayo susunod. Pero pag hindi na komportable, at hindi na natin masasaktan na tayo, hindi na komportable para sa atin, hindi na po tayo susunod. Sabi po niya dito, all. And the word is be careful. Kasi pwedeng maging careless tayo sa pagsunod sa Lord. Or we don't care at all. And when we say, be careful, obey all, we need commitment. Kailangan po natin ng commitment. And commitment is very important. Ang commitment po ay napakahalaga. Dapat tinatayuan ng commitment. And you know what's wrong with this generation? Ako nakikita ko to, lalo na sa mga disciples ko. They will commit something for God on Sunday, and then, Monday, hindi na nila gagawin. They don't understand the meaning of commitment. Yun yung nakakalungkot. Sunday, talagang, Lord, I'm gonna follow you, I'm gonna obey you. Pagdating ng Monday, nakalimutan na lahat ng pinag-pray at kinumit sa God. Pero sabi niya dito, we have to commit fully to God's instruction. May kausap po ba ako? Amen. Bakit tahimik po kayo? So courage is not only about facing enemies, but also about following God's words carefully and exactly. Naalala niyo po si Saul? Bakit po siya na-reject na king? He didn't follow God's command carefully and exactly. Sabi, patayin lahat, kahit hayop. Pero may tinira siya. At dyan po nanggaling yung verse ng Bible na partial obedience is disobedience. Dahil po sa ginawa ni Saul. And we don't like that to happen to us. Hello. Do not deviate. Minsan, nasagi din po sa isip ko to, nung time na, yan, sa mga working, no? Baka masagi din to sa isip nyo. Baka nasagi na rin.
nung time na nag-rank 1 ako sa ranking namin for promotion, pero hindi ako nakuha. Tapos, ang kinuha, number 6 at number 3 sa ranking. Sabi ko, one time, napatanong ako sa Lord, Lord, pare-pareho na lang pala ngayon. Kahit yung servant mo, kahit yung, grabe ako no, nag-rant talaga ako sa Lord, kahit yung sumusunod sa word mo, pare-pareho na lang pala ngayon. Ang mapropromote pa rin pala, yung mga tao na akala ko, mas magaling ako sa kanila. Ganun talaga, sinabi ko sa Lord. Minsan, may mga situation tayo na hindi po natin maintindihan. Pero tapangan lang po natin. Nang sabi ng Lord nung time na yun, o yan anak, yan ang ayusin mo, mayabang ka eh. So nagpaayos ako sa Lord, mayabang pala ako. Amen. At nung nakirank ako ulit, rank 2 ako. Galing ni Lord, no? Nirank 2 niya ako. Nawala yung yabang ko. Kasi rank 2. Pero yun yung time na nakuha ako dun sa promotion. Sabi ko, Lord, grabe ka talaga. Grabe ka kumilos. Pero alam nyo yun, pag hindi ko din tinapangan na umulit, kasi parang pang 4th na ranking ko yon nung rank 1. Tapos, pang 6 na ranking ko yung rank 2. So, 2 beses pa akong nag-try. So, kung di po ako umulit nun, di ko tinapangan, pag sinukuan ko, wala din pong promotion. Pero ang matindi nun, while God is developing a courageous obedience in my heart, the Lord is also changing my heart. He removed my pride. Amen. Number 3, meditate on God's Word daily and diligently. Wow. Grabe to, no? Tinamaan ako dito. Daily, X na ako agad eh. Tapos may word pa na diligently. Ako, Lord, ayoko na mag-preach. But this is the Word of God. Sabi po niya, Joshua 1:8, study the book of instruction continually. Grabe no, continually. Hindi niya sinabing, study the book early in the morning. Then you continue to do your work after. Kita niyo ba yon? Sabi niya dyan, continually. Meditate on it day and night so you will be sure to obey everything written in it. Only then will you prosper and succeed in all you do. Amen. Alam niyo po ba ang pagkakaiba ng meditate and ruminate? Okay. Kasi parehas na pagkain to eh. Okay. Ruminate. Isa sa mga ruminants na hayop ay ang goat. Sino dito? Science teacher. No? Okay. Ang goat po ay may 4 na stomach. Alam niyo ba yun? So, pag nguya niya ng damo, pupunta yan sa first stomach. Okay, after ng first stomach, iluluwa niya ulit. Totoo to, binasa ko. Kaya babgasa din kayo. Luluwa niya ulit, tapos, ngunguyain niya ulit. Then second stomach. Tama ba? Ay, hindi rin niya alam. Okay, second stomach, iluluwa niya ulit. Babalik sa bibig niya. Third stomach. And finally, luluwa niya ulit. Fourth stomach. Ganon daw po ang meditate. When we meditate the Word of God, nanamnamin mo siya. Kaya nga may word na namnamin. Amen. Kaya nga kahit daw, when you sit, when you lie down, you are thinking of the Word of God. That's meditation. At alam ko po, guilty po tayong lahat. Minsan, di na po tayo nakaka-meditate. Sa isang araw. Minsan, 2 araw. Amen. Pero ang instruction po kay Joshua, meditate the Word of God daily. Di lang po daily eh. Day and night. Day and night. Hello. Ito po. Because our world is a world full of gadgets,
ang minemeditate po natin, honestly, is our social media. Tama? Amin ba kayo? Yun yung niro-ruminate natin. Di ba? Minsan paulit-ulit na nga yung mga scroll natin eh. Pero yun yung name-meditate natin. Hanggang sa naging fourth stomach na. Kaya, nung nagkaroon ng problema, ang na-meditate mo yung sa social media. Hindi ang salita ng Diyos. Amen. Imagine nyo na lang, no? Palitan natin yung cellphone ng Bible. O di ba, kahit naliligo tayo, may cellphone. Kulay mo, maliligo ka, dala-dala mo yung Bible. Magsi-CR ka, magpupup ka. Di ba, palitan natin, try nating palitan. Bible. Are you there? Magpapahinga ka, anong kinukuha natin? Cellphone. Palitan natin, Bible. Ganun po yung sinasabi po ng meditate. Pagising natin sa umaga, ano una natin chinecheck? Cellphone. Gawin mong Bible. Hi, Bible! Tama ba? Bakit kaya? Bakit kaya hindi natin magawa? Pwede ba natin ipag-pray, Lord, lahat ng cellphone, gawin mong Bible? pwede ba natin ipag-pray yun? Diba? Ganun po yung ibig sabihin po ni Lord nung sinabi po niya kay Joshua na meditate on it day and night so you will be sure to obey everything written in it. You will be sure. Kapag lagi mo palang nababasa, naririnig, name-meditate mo yung salita ng Diyos, ninanamnam mo siya, sure daw that you will obey. Bakit di ka sure? Na mau-obey mo. Marami ganyan, di ba? Pag processing, yung sa number 2, ayoko po mag-commit kasi baka di ko magawa. Di ka sure. Kasi alam mo eh. Pero ang susi pala, word ng God. Pag di ka sure, pag every time, every Sunday sumasagot ka sa processing question, di mo sure kung magagawa mo yung commitment mo, ang sagot pala para magawa mo yon, meditate the Word of God. Kaya sabi niya dito, walk, how to walk in courageous obedience. Amen. May kausap po ba ako? Then sabi po doon, ano po ang pangako? Only then you will prosper and succeed in all you do. Only then. So ang definition ng success ng Bible is when it's not about achievement, but alignment of our lives to the Word of God. Only then you will become successful. If we align our life to the Word of God, that's the true success. Wow. Yun pala yun, Lord. Hindi yung pagpunta sa US. Hindi yung... But when we align our lives with the Word of God. Okay po? Alam ko, nabitin po kayo. Pero tapos na po ako. Okay po, tayo po lahat ay tumayo. Who among you here, when I'm sharing, kinakausap ka ng Lord? Tama? Kinakausap ka ba ng Lord? Or wala lang? Doon lang siya. No? Ano po yung tatlong paraan para po makasunod po tayo ng may katapangan? Una is,
Okay, kindly flash it, Joel. So tulungan na natin sila. 1, 2, 3, go. And strength and courage. Commit fully to God's instructions. And meditate on God's word daily and diligently. I hope the word of God stays in our hearts. I hope everything that you have listened to, I hope na nag-speak ang Lord sa puso ng bawat isa. Tama po. Come on, let's close our eyes and pray. Father, we thank you for your word today, O God. Lord, this is a word of reflection, O God. We want to reflect our lives, Lord. Is our lives aligned to your word? Are we still following your word? Are we still following your commands in our lives? Or we have just fallen into the trap of religion, the trap of routine. God, today, change our hearts. Strengthen each and every heart to do your will, O God. To do what is pleasing in your eyes. To do the things that you have called us to do, O God. To say no to sin, O God. And to say yes to your will, O Lord. Lord, maraming salamat po. God, we pray, Father, that you change every heart today, oh God, that we will build our lives, Lord God, with courageous obedience, oh God. Lord, yung matagal mo nang pinapagawa sa amin, Panginoon, taon nang nagdaan. God, di pa rin po namin magawa. God, today we commit, oh God, to do it, Lord God, with all our hearts, oh God, with all our strength, Lord God. Lord, nung sinabi mo po yun kay Joshua, Panginoon, Lord, hindi pa po siya nagbabasa ng Bible every day, oh God. But Lord, he had decided to be strong and courageous, oh God. It only takes one decision, one commitment, oh God. God, I pray, Lord God, Lord, that we will arrive on the same heart, just like Joshua, Panginoon. That we will decide, Lord God, we will commit our hearts, Lord God, Lord, to obey you, to follow you, oh God, to be strong, to be courageous, oh God. Lord, maraming salamat po, Panginoon, God. Lord, we declare, Lord God, that all the things, Lord God, all the things, Lord, na gusto mong gawin po namin, Lord, simula sa araw na to, gagawin na po namin. Yung mga bagay, Lord God, na inaalis mo sa buhay po namin, Lord, we are deciding right now to remove it, oh God. Remove it, oh God. Lord, help us, God. Remove it, oh God. Lord, because it's our desire, our greatest desire, oh God, to courageously follow you, Lord God, and obey you, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Lord God. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. And Lord, whatever our circumstance right now, Lord God, I want to declare Isaiah 41:10, oh God. Don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. And Lord, thank you. Thank you for this word, oh God. Na Lord, hindi po kami matatakot, Panginoon, dahil kasama ka namin. Hindi po kami matatakot, Lord God. Magiging matapang po kami, Panginoon, dahil kasama ka namin, Panginoon. Ikaw ang magbibigay sa amin, Lord God, ng katapangan. Lord, didepende po kami sa iyo, Panginoon. Didepende po kami sa iyo. At simula sa araw na to, Lord God, muli po naming sinusuko ang buhay po namin sa iyo, God. Buong buo, 100%, oh God. We surrender our lives to you, oh Lord. Lord, hear our prayers, oh God. God, we surrender our hearts to you. We surrender our lives to you, oh God. Lord. And Lord, this is our prayer, God. That wherever, Lord God, you want us to go, we will go, oh God. We will follow you, Lord Jesus. Lord, salamat po, Panginoon.
you lead, where your spirit rests, that's where I'll be. I will follow, I will obey. Anywhere you Come on, let's sing this ask, song to the Lord. anything you say, I put my faith in you, all my faith in you. I won't fear, no, I won't fear. I put my faith in you, all my faith in you. I won't fear, no, I won't fear. I put my faith in you, all my faith in you. I won't fear, no, I won't fear. I put my faith in you, all my faith in you. I won't fear, no, I won't fear. I go where you lead, where your spirit rests, that's where I'll be. I will follow, I will obey. Anywhere you ask, anything you say, I go where you lead, where your spirit rests, that's where I'll be. I will follow, I will obey. Anywhere you ask, anything you say, I go where you lead, where your spirit rests, that's where I'll be. I will follow, I will obey. Anywhere you ask, anything you say, I put my faith in you, all my faith in you. I won't fear, no, I won't fear. I put my faith in you, all my faith in you. I won't fear, no, I won't fear. I put my faith in you, all my faith in you. I won't fear, no, I won't fear. I put my faith in you, all my faith in you. I won't fear, no, I won't fear. I put my faith in you, all my faith in you. I won't fear, no, I won't fear. I go Jesus. Worship where you, you O God. lead, Worship you, O God. where your spirit Worship you in this place, O God. rests, that's where Honor you, O God, upon our I lives. will follow, I will Dedicate our hearts to you, O God. anywhere you ask, Lord God. anything you say. Yes, Lord Jesus. Lord, thank you that you are with us, Panginoon. Lord, you are with us. Anywhere we go, Lord God, kasama ka namin, Lord God, as long as it's your will, it is where you want us to go, Panginoon. And God, thank you. Give us that courageous heart, Panginoon. A heart to obey you, a heart to follow you, Panginoon. All the days of our lives, O God. All the days of our lives, Panginoon.
Lord, maraming salamat po. Thank you, God. Thank you, Lord, for everything you have done to us today, Panginoon. Thank you, God. Thank you, Lord. Come on, let's clap our hands to Jesus. Thank you, Father. Thank you, God. This is our prayer, God, in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sino? Ay, hello. Eloisa. Eloisa will exhort us in giving. Ayan, so thank you so much, Pastor Chris, for that very powerful and very encouraging word. Tama po ba? Ayan, again, good morning, Destiny. By the way, I am Eloisa, and I'm here to exhort you in giving. Ayan. So, our topic for today is all about courageous obedience. So, yung napag-usapan po natin kanina is all about courageous obedience. So, this topic is not all about being courageous o matapang, pero may kasunod yon, and that is obedience. So, ibig sabihin, kung meron po tayong i-obey, ibig sabihin, dahil merong utos. Ayan. Okay, so to be honest with you, yung pinapashare po ni Lord sa akin ngayon ay ayoko pong i-share. Really, ayoko i-share. So, lumabas po ako kanina and then talagang kinakausap ko si Lord kasi may piniprayer na ako na para i-share. Pero sabi ni Lord, hindi. Ito, sabi niya. Okay, so, gaya nga nung kanta, I won't fear. Bahala na si Lord. Okay, yan. And, okay, so way back 2018 po, in senior high days, I met a person. Ayoko na pong sabihin yung pangalan. Pero this is all about obedience. Kung paano nag-spoke sa akin si Lord to obey. So months ago, nung nakilala ko po itong taong to way back 2018, hindi ko alam kung anong nangyari, pero parang umikot yung buhay ko or mundo ko na hindi ko din maintindihan. To the point na sobrang tagal. It took me almost 7 years to let go of this person. Ang daming nagsasabi na let go, kasi estudyante pa kayo, ganyan. Although hindi naging kami, pero there's something mutual between us, parang ganon, kaya nag-click kami. And, pero alam ko, sarili ko that time na may something wrong. And ganun din, hindi alam ng parents, ganun, parang recently lang nalaman ng parents, and then even the leaders and then pastors in this church, parang natuto akong mag-disobey because of that cold love, na hindi ko alam na, parang hindi naman talaga. And then yun, to the point na nung kinokorek kami ni Pastor Chris, I even say na, dun kayo sa pastor mo, oh my gosh, yun, totoo. And then kahit ngayon, parang hindi ako makapaniwala na nasabi ko yung mga words na yun dahil nga sa pagiging disobedient. Yun. So, hindi ko alam kung sino yung gustong kausapin ng Lord ngayon kasi SOD pa ako that time. And to be honest, madaming SOD dito. Hindi ko alam kung kagaya ko rin kayo ng same na na-experience before, na na-experience nyo ngayon, na siguro ginagamit ako ni Lord dun sa mga past experiences ko na turuan din kayo na huwag niyong i-obey yung puso niyo, kundi i-obey niyo yung parents and then yung si Lord, yung word ni Lord talaga na, kasi alam mo din naman yan merong conviction, pero matigas lang talaga yung ulo natin para hindi mag-obey, kaya tayo, kaya tayo nasasaktan, kaya tayo napapagastos, kaya tayo, sorry, kaya tayo napapagastos, or kung kaya tayo nahihirapan. And to be honest with you, for that 7 years, sobrang hirap. Kasi alam naman natin, hindi ko sabihin yung pangalan niya, pero sobrang hirap na kahit ako, na-adapt ko lahat ng stress. Pero thankful pa din ako kasi nung time na ayaw niya nang mag-college, ngayon, he's graduating and kahit pa paano, sobrang saya ko kasi kahit napaggastos man ako, kahit nahirapan man ako, at least natulungan ko siyang graduate this year. Yun. Pero wag nyo nang gagawin yun. I'm telling you guys, SOD, especially SOD, ginagamit ako ngayon ni Lord na kung meron mang pinapalit go sa inyo si Lord, feeling nyo siya na.
feeling nyo mahal na mahal nyo siya. Pero yung totoo, hindi pa talaga kayo ready and hindi pa kayo ganun matured para pumasok sa ganyang estado. And si Lord na talaga yung gagawa ng paraan kung talagang disobedient ka. Si Lord na talaga yung gagawa ng paraan para mag-obey ka. Tatanggalin niya yung appetite mo for that person. Or kung talagang mapulit ka, ikaw talaga yung mahihirapan. So, ngayon pa lang, I'm warning you, not because, dahil lang sa experience ko, but because sabi ni Lord. Sabi na ni Lord, ginagamit niya ako ngayon. So, ayun. And, yung word ko for today is, paki-flash po. Ayan. So, sabi niya rito, basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sundin mong mabuti ang kautusang ibinigay sa iyo ni Moises. Huwag kang susuway. Huwag kang susuway. So talagang pinapa-emphasize ng Lord na huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Next. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Yan. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot at mawawalan ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Yan. So in obeying God kasi, hindi yan madali. It took me a lot of courage and talagang faith para mag-obey sa Kanya. And then right now, kung ano man yung inuutos sa'yo ng Lord na gawin mo, it's either to let go of that person then, or to serve God, or magbigay ng tithes and offerings. Siguro natatakot ka, Lord, kung ibibigay ko yung tithes ko ngayon, baka wala na akong pera bukas, ganyan. Wala na akong pangbayad sa tuition, hospital bills, or etc. Pero we have a God na provider, and He is a miracle worker. And alam ko na kung ano man yung pinagdaraanan natin ngayon, alam ko na God is working, and kasama natin siya, at makakayanan natin to. So kung natatakot man po kayo na mag-tithes, ibigay yung trust natin kay Lord na magpro-provide siya, sabi po sa Malakias, test Him on this. And magugulat ka na lang kung ano yung gagawin ng Lord sa buhay natin. Ayan. So, kung gusto niyo pong mag-tithes, meron po tayo ditong mga ushers. And pwede po kayong kumuha ng envelope. Ayan. So, kung ready na po kayo, let us stand and pray. Ayan, okay. Heavenly Father, maraming salamat po, Panginoon, sa binigay niyo po, Panginoon, na courage to share kung ano man po yung gusto niyo pong sabihin ko, Panginoon. Lord, right now, Panginoon, that we are offering our tithes and offering, alam niyo po, Panginoon, kung ano po yung laman ng aming puso, isip, Panginoon, even sa aming bulsa at wallet, Lord. Alam niyo po yung mga pangangailangan namin, Panginoon, and we believe, Panginoon, that you are a God that is miracle worker and you will provide for our needs, Panginoon, gaya ng sinabi mo po sa inyong salita. Lord, i-bless niyo po, Panginoon, ang lahat po ng magbibigay at ganun din po, Panginoon, yung mga hindi po makakapagbigay ngayon, Lord. I-bless niyo rin po sila, Panginoon, ng sa gayon. And next Sundays, Panginoon, ay makapagbigay rin po sila sa inyo, Lord. And tulungan niyo po kami to obey kung ano man po yung pinapagawa niyo po sa amin, Lord. Yun lamang po. In Jesus' name we pray. Amen. Dumako na po tayo sa ating processing question.
Okay, so for question number one, what is the most meaningful lesson you've learned from the message today? Yan. And number two, after learning the commands and promises written in the passage Joshua 1 verse 7 to 9, how would you apply courageous obedience in your present situation? So yun lamang po. Pwede na po tayong pumunta sa ating mga life group areas.